Nebreha. Alam nyo, hindi na po nakatiis, no, si Colonel Nebreha dahil po sa ginagawa pag-contempt. Ang sipag naman po ni General Wilkins na sino ba yung general? Si Wilkins o si Nebreha? Nalito na ako. Ang sipag naman po niya, sumasagot po lahat. Tuwing nakikita ko po nag-guess yan si Nebreha. Hindi naman po siya naglulubay, no? Kinontempt po siya. Kinontempt po si General Wilkins dahil hindi po gusto yung sagot. Hindi po dahil sa hindi sumasagot, hindi nakikipagtulungan. Ayaw nyo lang yung sagot. Grabe naman kayo. Kaya po, ewan ko napakarami na pong retired general. Yan si General De Leon, ito po si Captain Dado. Minsan gusto kong tanungin si Captain Dado, bakit kapitan lang po kayo? Mamaya nga, pag nagkausap nga kami niyan. Eto pala, nagsalita rin si Colonel Bato tungkol po kay General Wilkins. Sabi po ni Senator Bato, excuse me po, Mr. Congressman, you are so fond of citing in contempt people who don't give into your desires. Your abuse of power is not unlimited. Wilkins' track record in law enforcement is unblemished while you have a history of destroying this country. Yan po ang address ni Senator Ronald Bato de la Rosa dito po kay Paduano. Kilala naman po natin si Paduano, no? Bakit sinabi po yan ni Senator Bato na may history si Paduano ng destroying this country? Kita niyo po, talagang mga hindi ako nagkakamali, mataas na pinuno ng ABB yan, no? Si Paduano. Hindi po, senador na siya ngayon. Siyempre, mas mataas yung senador kayo. Biruin mo. Ngayon po, baliktad eh. Marami na po mga retired general, colonel, mga retired PMAers na very vocal na. Pero ito po, si Nebreha, hindi na po siguro nakatiis, no? Si Nebreha po ay active na MMDA. Kung hindi ako nagkakamali, active pa yan, di ba? Okay, ito po yung sinabi niya. Mr. Congressman, there are men who live by a code. Makinig kayo kayo sa Quadcom. Mr. Congressman, there are men who live by a code. My honor is my life. Take away my honor and my life is gone. Ganyan pala yung nila, no? Yung mga honorable. Kaya po bigla ko lang naalala si General Angelo Reyes, 'di ba? Pinahiya ni Trillanes doon sa Senate hearing. 'Di ba anong ginawa ni General Angelo kung yung honor, eto pala yun, yung honor, no? My honor is my life, take away my honor and my life is gone. Ngayon, mas nauunawaan ko na kung bakit nagpatiwakal si Angelo Reyes. Kung yung honor niya ay winakasan na nito ni Trillanes sa Senate hearing. No? Pero ito po, kita nyo, dating mga mga kalaban ng pamahalaan. Sila po yung mga mahilig mag-contempt. Sila yung mahilig magpakulong. Sa Committee on Good Governance naman, di ba? Ang nagpakulong kay Attorney Lopez. Ito naman si Franz Castro na kasalukuyang convicted bukod sa involvement niya sa Makabayan Black. Okay, tuloy natin. D.G. Wilkins has repeatedly risked his life for our country.
as a police officer and a PDEA officer. And you, Mr. Congressman, where do you stand? What code do you live by? Have you fought? Have you fought or for or against our country? Just because you can't handle the truth, you will already cite him in contempt. Yan po ang pahayag ni Edison Bong Nebrija, dating kernel, at ngayon kung hindi po akong nagkakamali ay nasa MMDA. Siya po yung mga pinakamatapang na nanghuhuli sa MMDA. Mga active po sa serbisyo to, no? Kasalukuyang pamahalaan, hindi na po nakatiis sa ginagawa nyo, contempt dito, contempt dun. Talagang kahit po ma-rest na yung kanyang malamang matanggal na to sa MMDA. Alam niyo naman, mga pikon yung mga tao na to. Lahat ng kumakalaban sa Quadcom, pinaparusahan. Malamang ito si Nebrija. Matapos na rin ang pamamahala nito sa MMDA. Pero, sabi niya nga, my honor is my life. Take away my honor and my life is gone. Ibig sabihin, hindi na nyo talaga matiis Tinitake niya yung risk na pwede na siyang tanggalin sa MMDA. Anytime, dahil po dyan. Sa pakikiisa niya. Lahat po sinasagot ni Wilkins Pag hindi nyo kursunada, alam ko po yung mga kinokontempt, yung hindi ka nagpa-participate. Nung araw sa Senate hearing, meron lang po sinasabi yung mga tao ron. Ano yung sinasabi nila? I cite my rights against self-incrimination. I invoke my rights against self-incrimination. Hindi nga siya nag-invoke ng kahit na anong rights. Pero meron po silang karapatan na manahimik kung ayaw nilang sagutin. I invoke my rights. Ngayon, di na nga natin naririnig yun Kahit sumasagot, nagsisinungaling ka. Ikukontempt kita. Putang. Bet hindi kayo ganyang katapang kay Duterte? Tatayuan kayo ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, putya, kung hindi nyo ako pakikinggan, aalis na ako. Grabe tong Quadcom na to. Isa pang balitang Quadcom bago tayo pumunta rito sa kay Grace po. Si General De Leon, ang dami pong sinasabi ngayon ni General De Leon. Ito po, speaking of Quadcom. Ito po ang balita ng ABS-CBN. Pinag-aaralan ng House Quad Committee kung ire-rekomendang sampahan ng reklamo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa nagpatupad ng drug war sa ilalim ng kanyang administrasyon. Alam nyo, matapos mong akusahan si Pangulong Duterte na siya yung center ng criminality, drug. Siya yung mukha. Grabe, no? Sabi ni Akop, si Duterte daw ang mukha ng illegal na droga. Binabasa ko yung mga comment nyo nung topic natin yan kanina Siya yung mukha ng kriminalidad. Tapos, marami siyang pinagpapatay dahil sa droga. Mga di ba? Kayo rin na nagsasabi na marami siyang pinapatay ng mga inosenteng mga user lang. Kung sandamukal po ang Lemuel Susi, thank you very much sa 2 euros. Kung sandamukal po yung pinapatay at natakot po, marami po natakot, yan po ang katotohanan. Kailan lang yan Hindi naman naganap yan 20 years ago para hindi namin matandaan. Kailan lang po yan? Si Duterte pa ang drug lord, kaya daw
kinatay ni Duterte to eliminate competition. Kung drug lord po si Duterte, sabi nung isang nag-comment sa inyo, at pinatay niya yung mga adik, sino pa pagbebentahan niya? Kung ineliminate niya, maski yung mga adik, kanino pa siya magbebenta ng droga? Yan po ang pinaka-imposible talagang akusan niyo eh. Pinuno ng kriminalidad daw si Duterte. Ibig nyo sabihin, sasaktan niya yung mismong business niya kung talaga siya yung drug lord? Bakit? Ikalawang tanong, presidente na siya, mangangamuhan pa siya sa mga drug lord? Ibig nyo sabihin, bilang presidente, pagtatanggol niya na, kung gustong magkamal ng pera ni Duterte, bilyon-bilyon po, daang bilyon po ang pwedeng nakawi ng presidenteng matalino. Yung mga bobong presidente nga, nakakapagnakaw eh. Ang tali-talino ni Duterte, wala sa ugali niya eh. Nakita niyo yung lifestyle, oh. Pakita niyo lang po yung lifestyle, makikita niyo po kung magnanakaw ang isang tao. Kung yung dati ka lang naka-tricycle, o gimmick lang siguro yan na nagta-tricycle, tapos biglang ikaw ay may mga bag na ng mga nagagandahang bag at nagmamahalang mga bag. Lahat ng uri. Dinaig pa si Pacquiao eh. Si Jinky Pacquiao, isang brand lang yata eh. Dati ka nagta-tricycle, tapos biglang may mga bag ka na ng mamamahalin. Lifestyle po yan. Nakita nyo bang lifestyle ni Tatay Digong? Yan ba, drug lord? Naknang po pa. Hindi pa siguro kayo nakakita ng drug lord. Huweteng lord lang po siya. Big time na. Huweteng pa lang yun. Ha? Drug lord pa kaya. Mga simpleng, bakit po, no? Bakit po kinakailangan na paghinalaan nyo na drug lord si Tatay Digong? Di kung wala na nagdodroga nung panahon ni Tatay Digong, di pinatay niya yung sarili niyang negosyo. Mga ugok talaga itong mga to. Ngayon, despite ng akusasyon, ano sinabi? Pinag-aaralan ng House Quadcom kung sampahan. Ibig sabihin, in-announce nyo na siya yung drug of all drug lord o kung ano pang krimen, siya yung sentro ng krimen ng Pilipinas. Wala kayong balak sampahan ng reklamo? Anak ng tinapay naman. Yan po ang pagpapatunay na yung ginagawa nyo ay hindi naman totoo yung sinasabi nyo. Saan ka nakakita? Siya na nga yung pinaka-mastermind ng lahat ng krimen. Mapadroga, mapapogo at kung ano-ano pang krimen na pagnanakaw. Ha? Tapos, hindi nyo irerekomendang sampahan ng kaso? Anong gagawin? Tutungangaan? Pucha, hindi ka panipaniwala. So, ibig sabihin, kung ayaw nyo sampahan ng reklamo, paninira lang yan. Tinitiyak nyo lang na wasak ang pamilyang Duterte para hindi manalo si Sara sa 2028. Hindi naman si Duque yan eh. Naaangal na, winarak nyo na kami! Hindi po. Duterte po yan. Papala, gaganti. Baka nakalimutan nyo, tignan nyo, sa dami ng supporter ni Duterte. Sikat pa rin. Sa inyo hindi naniniwala. Kayo ang lumalabas na sinungaling. Puta, drug lord ba yun? Pinagkakatay nga lahat. Yan ang pinaka-imposible nyo sinabi. Sa lahat. Pinaka-imposible. Okay. Punta po tayo rito sa napakagaling. Alam niyo po si Grace po, nung bago